Binigyan din ng pamahalaan ng mabuting epekto ng pagpasa ng Bangsamoro Basic Law sa pamumuhunan sa rehiyon ng Mindanao. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, inaasahan na ang pagpapalawak ng interes ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa rehiyon. Narito ang ulat ni Ara Perez. Hinihintay na ng mga mamumuhunan ang tuluyang pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ito ang pagtitiyak ni Communications Secretary Sunny Coloma habang kinikilala ang paglawig ng interes ng lokal at banyagang negosyante na mamumuhunan sa Mindanao. Ang hinihintay talaga ng mga mamumuhunan at mga investors ay yung maitatag yung Bangsamoro Autonomous Region at makita kung paano higit pa itong mapapaunlad sa isang struktura na sa halip na digmaan ay kapayapaan ay iiral. At kapag nagawa, tiyak na dadami ang mga mamumuhunan, lalago palalo ang investments at negosyo at kalakalan sa lugar ng Bangsamoro. Hindi rin daw maikakaila na malaking tulong ang decommissioning ng armas at miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at ng umuusad na investigasyon ukol sa di umano'y payola na natanggap ng ilang mambabatas mula sa hinihinalang Chinese syndicate na si Wang Bo. Ang pagtanggal sa opt-in provision ay salik din sa pagtibay ng tiwala ng pamahalaan na maipapasa pa rin sa administrasyong ito ang panukalang BBL. Ang pagpapasa ng batas ay trabaho ng ating mga mambabatas. At ang patakaran sa demokrasya, yung nakararami ang magpapasya. Kaya mainam siguro na intayin natin ang magiging pasya ng nakararaming mga mambabatas at naniniwala naman kami na ang nakararami sa kanila ay naniniwala sa itinataguyod ni Pangulo Aquino na pangmatagalang kapayapaan. Magpapatuloy ang deliberasyon ng Senado at Kamara ukol sa panukalang Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region sa Agosto. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.